Magandang araw po sa inyong lahat at sa iyo, Binibining Monera. So ngayon, ipagpatuloy ang aking pagtatalakay noong aking itinalakay noong nakaraang Martes. So, nahinto tayo sa tungkol sa paksang ang nobela sa panahon ng mga Hapon. So, ang nobela sa panahon ng Amerikano ay may dalawang uri. Ang dalawang uri ng nobela sa panahon ng Amerikano ay ang una, ang nobelang panlipunan. So ito. So natalakay ko na ang nobelang panlipunan ay ito ay kilos ay hindi personal, kumakatawan sa lipunan, ekonomiya na nagpapaligsahan upang mapabuti ang bawat pantig. So dito, ang mga may akda ay maaring naakit na mga babasahing nanghihingi ng panlipunang pagbabago sa Europa at mga pamukaw siglang nakikita sa mga pangyayari sa loob ng bansa. Sa nobelang panlipunan ay may mga manunulat. Sila ay si Lope K. Santos at Faustino Aguilar. So, natalakay ko na si Lope K. Santos ay isang ama ng Balarila. Isinilang siya sa Pasig, dating sakop ng Rizal noong 25 Setyembre 1870. So, dumako naman tayo sa pangalawang manunulat. Ang pangalawang manunulat ay bago ko sabihin kung sino ang pangalawang manunulat, itatalakay ko muna kung ano may 4 na uri ng pag-uugali ng tao sa lipunan na ginawa ni Lope K. Santos. So ito yon, ang radikal na sosyalismo sa katauhan ni Felipe nagmula sa angka ng mayaman subalit panig sa pagsira ng masamang pamamalakad ng mga kapitalista, larawan siya ng panibagong buhay ng mga pag-aaklas at sabotahe. Katulad siya ni Bonifacio sa pagbabagong panlipunan. So ito yung 4 na uri ay inilarawan ni Lope K. Santos kung ano nga ba ang mga pag-uugali ng mga tao sa lipunan natin ngayon. Inisaliwalat niya dito ang mga ugali ng tao sa lipunan. Ngayon, atin ang ipagpatuloy ang ikalawang manunulat sa nobelang Panlipunan. Siya si Faustino Aguilar. Ang mga pangyayari sa kanyang panahon ang nag-udyok sa kanyang isulat ang Pinaglahuan noong 17 taon. Katulad daw ng Banaag at Sikat, ang Pinagluan ay naglalarawan din sa kaawa-awang kalagayan ng mahihirap at naglayong iangat sila kahit kaunti. Dito may mga naisulat si Faustino Aguilar na ang mga nobelang ito ay itong lihim ng isang pulo, mga busabos ng palad, sa ngalan ng Diyos at nangalunod sa katihan. Dumako naman tayo sa ikalawang uri ng nobelang sa panahon ng Amerikano. Ito ang nobela ng pag-ibig. So dito ay nagbibigay halaga sa utos ng puso, damdamin at pagkahumaling kaysa katalinuhan. Ang manunulat naman dito ay si Valeriano Hernandez Pena. So si Valeriano Hernandez Pena, isa siyang manunulat at nobelista. So tinatawag siya sa mga kakilala at kaibigan niya na tandang anong or kaano ang tawag sa kanya.
Quintin Kulirat ang ginamit niyang sagisag na panulat sa pitak niyang Buhay Maynila sa pahayagang Muling Pagsilang. Ang kanyang obra maestra ay ang Nena at si Nining noong 15 na tungkol sa pakikipagkaibigan. So si Pena de ay ang siyang kinilalang ama ng nobelang Tagalog. So ito yung buod na naging obra maestra niya na ang Nena at Nining. So, siya rin ang tanging Pilipinong manunulat na binigyan ng karangalang Master of Arts in Literature Honoris Causa ng Centro Escolar University. So, meron pala siyang binigyang karangalan. Siya ang may akda sa nobelang Sampagitang Walang Bango at Madaling Araw. Sa mga nobela ay may mga iba't ibang akda na isinulat niya. Ito ang Madaling Araw, Ang Huling Pagluha, Kung Magmahal ang Dalaga, Sampagitang Walang Bango. May Pagsintay Walang Puso, Ang Anak ng Dumalaga, Ang May Dusang Puso, Ang May Lasong Ngiti. So, meron din siyang mga nakuhang koleksyon na tula. Ito ang tungkol sa damdamin, bulalakaw ng pagilyo. Sa maikling kwento ay Sa Laot ng Kapalaran at Ang Dalaginding. Iba pang mga gawa niya, Isang Panyo Lamang, Mahiwaga ng Tao sa Bundok. At ang mga parangal noong 1941 sa Commonwealth Award for Poetry. Ang kanyang mga parangal ay ang Pamatnubay ng Sining at Kalinangan Award noong 1963 at ang Diwata Lahi Award noong 1972. So, tapos na tayo sa ang panitikan sa panahon ng mga Amerikano. Ngayon dumako naman tayo sa ang panitikan sa panahon ng mga Hapon. So, sa ating kasaysayan sa ang panitikan sa panahon ng mga Hapon ay dito daw ay isang maging makapangyarihan sa Asya, paalisin ang mga mananakop. So, dito, layunin ng mga Hapon na itaboy ang mga bansang kanlurang sumasakop sa ibang bansa sa Asya, Indonesia, Vietnam at Pilipinas. So, noon 1941 biglang binagsakan ng mga bomba ang Pearl Harbor ng Hawaii sa kinatitigilan ng hukbong dagat na Amerikano, gaya ng pagkawasak ng maraming sasakyang pandagat ng Amerika. So, binumba raw ang Pearl Harbor. Nasakop ang Pilipinas mula 1941 hanggang 1945 taon. Pinagbawal ang mga magasin na Ingles. So dito din nabuksan ang lingguhang liwayway. So dito ay mga ating balikan na ang wikang pambansa ay sinimulang itinuro sa mga paaralan ng taong 1940 hanggang 1941 So ang mga pahayagan at lingguhang magasing Ingles ay halos ipinatigil na lahat liban lamang sa mga Tribune at Philippine Review. Natigil ang panitikan sa Ingles. May ilang sumulat na sina Federico Mangahas, Francisco B. Incasiano, Salvador Lopez at Manuel Aguila.
Sa panahong ito raw, nagplano ang mga Hapones ng isang pangunahing pangkulturang reoryentasyon para sa mga Pilipino upang gisingin ang katutubong kulturang Pilipino bilang bahagi ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Palaganapin ang wika at kulturang Hapones at iwaksi ang mga impluwensya ng kulturang kanluranin. So ito yung mga paksa ng mga akdang pampanitikan sa panahon ng Hapones. Sa sulyap ng kasaysayan at ay sinasabing ang panahon ng Hapon ay itinuturing na gintong panahon ng Pilipino. Gintong panahon ng Filipino at namayagpag sa panahong ito ang kalipunan ng mga akdang binubuo ng mga maikling kwento, sanaysay, tula at dula na nasusulat sa wikang Tagalog. So, pakisulat na lang dahil hindi ko naisama dito ang salitang gintong panahon ng Filipino. Ang Hapon ay tinuturing na gintong panahon ng Filipino. Then, dito mga paksa ng mga akdang pampanitikan sa panahon ng Hapon. Ito po. Ngayon, ang tula sa panahon ng Hapon. Ito ay anyo ng panitikan na nakatanggap ng higit na pagbabago o impluwensya sa panahon ng Hapon. Ang mga tulang maiikli, haiku at tanaga. Ang mga tula ay nailathala sa magasing liwayway ng mga roses, ngunit nasa ilalim ng pangangasiwa ng Hapon. So, mga katangian ng tula. Ito yung maikli, lalong-lalo na ang mga nalathala sa liwayway noong 1943 taon. Katangian rin na namayani ang tulang may malayang taludturan, walang sukat na sinusunod at kadalas ay walang tugma. Marami ang gumagala sa haiku at nagtataglay ng talinghaga. Mga paksa ng tula ay karaniwang paksa ng tula noong panahon ng Hapon ay tungkol daw sa bayan o sa pangkamakabayan, pag-ibig, kalikasan, buhay, lalawigan o nayon, relihiyon at sining. Sa mga uri ng tula sa panahon ng Hapon una ay ang haiku. Ang haiku ay isang tula na binubuo ng 17 pantig na hati sa 3 taludtod. Ang haiku ay isang tulang pandamdamin. Halimbawa nito ay ang tagumpay na tungkol sa maaliwalas, kaligayahay taglay di naiiyak. Halimbawa ito ng isang haiku, tulang haiku. Pangalawa ay ang tanaga. Ang tanaga ay may sukat at tugma. Ito ay binubuo ng 4 na taludtod. Ang bawat taludtod ay binubuo naman ng 7 pantig. Ang uri ng tulang ito ay binuhay ni Ildefonso. Sa ating babalikan na ang haiku ay 17 pantig. Sa tanaga ay may 7 pantig. Sa tanaga, 4 na taludtod. Sa haiku ay 3 taludtod. Ang tanaga, ang uri ng tula ito ay binuhay ni Ildefonso Santos. So halimbawa, ang buhay ng tao. Itong buhay ng tao parang ikot ng mundo. Minsay parang totoo, luhay itinatago. Pangatlo ay ang karaniwang anyo at malayang tula o free verse. So, ang karaniwang tula ay may tiyak na sukat, tugma at talinghaga. Ang malayang tula naman ay walang sukat at maaring walang tugma. So, ang karaniwang tula daw ay kailangan may tiyak itong sukat kung ilan ba ang sukat nito at dapat magkatugma. Sa malayang tula naman ay wala daw sukat at maaring
Pwede ring maaring walang tugma. Dito may mga makatang Pilipino sa panahon ng Hapon. Una, si Gonzalo K. Flores, B. Ildefonso Santos na isang sagisag ilaw silangan, si Miguel C. Argiles, D. Manuel Principe Bautista, E. Todoro E. Agoncillo. Dumako naman tayo sa ang maikling kwento sa panahon ng Hapon. So sa lahat ng mga uri ng akdang pampanitikan sa panahon ng Hapon, pinakamaunlad daw ang maikling kwento. So sa lahat ng aking tinatalakay ay ang maikling kwento daw ang pinakamaunlad sa panahon ng Hapon. Ito yung ang liwayway noon ay tinawag na Manila Sinbosya at pahayagang taliba sa lalo pang ikasusulong ng maikling kata sa naisiding ito na at iba pang anyo ng panitikan. Sa panahon ding ito, nalathala ang isang akda ng katipunan ng mahuhusay na kwento. Ang 25 pinakamabuting kathang Pilipino ng 1943. Ang mga sumusunod ang nagkamit ng gantimpala noong 1943. So, may mga gantimpala. Unang gantimpala ay ang lupang tinubuan ni Narciso G. Reyes. Ikalawang gantimpala, uhawa ang tigang na lupa ni Liwayway A. Arceo. Ikatlong gantimpala, lungsod, nayon at dagat-dagata ni Nestor Vicente Madali Gonzales aka NVM Gonzales. So, dito daw sa panahon ng mga Hapon ay may mga para karangalan na naganap ng mga manunulat na tungkol sa kanilang ginawang nobela o tula. Ito yung ang Liwayway Arceo ay lalong kilala sa mga akda niya ang maikling kwentong Uhaw ang Tigang na Lupa. Ang nobelang Canal de la Reina noong 1971 hanggang 1972 at ang Mag-anak na Cruz noong 1970 taon. So si Liwayway Arceo, kilala rin ng mga manunulat ang ginawa niyang pagbubukas ng espasyo sa liwayway sa pitak na bagong dugo dahil sa pagtuklas sa maraming taon. So, ito yung mga parangal na tanggap ni Liwayway Arceo. Lifetime Achievement Award in Tagalog Fiction mula sa UMPEL, Doctor of Human Letters, Honoris Causa mula sa UP, Gawad CCP sa sining para sa literatura at Award of Recognition for Lifetime Achievement in Writing mula sa KWF, 1974 na taon, then Plaque of Recognition for Feminist Writing mula sa CAPPEL, 1987. So, si Liwayway Arceo ay marami siyang natanggap na parangal dahil sa kanyang kabutihan na gumawa ng isang akda. Ang dula naman sa panahon ng Hapon ay nung dumating ang mga Hapon sa ating bansa, pinasarilan nila ang mga sinihan kaya't nawala ng pinasarhan nila ang mga sinihan kaya't nawala ng hanap buhay ang mga artista sa pelikula. So dito sa dula sa panahon ng Hapon, ang ginagamit na lang nila, ito yung ang stage show ay isang dulang walang tiyak na script. Bahala na ang mga artistang magbigay buhay sa pagtatanghal. Sa ang dula sa panahon ng Hapon ay ang pagbabawal sa pagpapalabas ng mga pelikulang Ingles ay nakabuti upang muling pumailan lang ang katanyagan ng dulang Tagalog. Naitatag din sa panahong ito ang Dramatic Philippines ni na Francisco Saisip, Francisco Soc o Rodrigo, Narciso Pimentel at mga kasama na naglalayong magpakita ng panibagong paraan ng pagtatanghal. Ang mga dulang itinayo sa panahong ito na pinagtatanghalan
ug ng mga tanyag na pelikula at artista ay ang Avenue Live, Manila Grand Opera, Metropolitan Theater at iba pa. Mga manulat naman dito sa ang dula sa panahon ng Hapon ay una si Julian C. Balmaceda. Ang kanyang mga nagawa ay Sino ba kayo dahil sa anak, ang palabas ni Suwan, ang higanti ng patay, libingan ng bayani. Pangalawa, si Jose Maria Hernandez na ang kaniyang nagawang akda ay ang Panday Pera. Si Jose Villa Panganiban at si M. Hernandez, ang kanilang nagawang dula, Utak Hakbang Panahon, Anino ng Dapitan. Pang-apat naman si Clodoaldo Del Mundo at Mateo Cruz Cornelio na tungkol sa Bulaga ang kaniyang nagawang dula. Panglima si Alfredo Pacifico Lopez, isang dula na kanyang nagawa ay ang Sangkwaltang Abaka. Pang-anim si Francisco Soc Rodrigo sa Pula sa Puti. Alam niyo naman kung anong ibig sabihin ng sa pula sa puti. Dahil naririnig natin ito sa mga iba't ibang panig ng ating nakasalamuhang tao or tinalakay na ito ng ating iba't ibang magguro. Ang dulang ito ay kinagiliwan ng mga manunood noong panahon ng Hapon dahil sa tema nitong may kaugnayan sa bisyong pagsasabong na pamilyar sa buhay ng mga Pilipino. Ang nobela sa panahon ng Hapon ay ang nobela ni Jose Esperanza Cruz, Tatlong Maria ay isa sa mga ilang nobelang na isa pelikula noong panahon ng Hapon. Sinasabi dito na walang gaanong nobelang naisulat noong panahon ng Hapon. Marahil ang naging dahilan ay ang kakauntian na nobelang nalathala ng panahong yaon ay ang kakapusan daw ng papel, kaya walang gaanong nobelang na isulat. Ang sanaysay sa panahon ng Hapon. Sa panahong ito, nagsimula ang malaking pagbabago sa pamamaraan ng mga manunulat. Gayon din sa paksa at wikang kanilang ginagamit. Namayani sa panahong ito ang mga paksang pagbabalik sa lupa o tumatalakay sa karaniwang buhay. Dahil sa laban ang mga Hapon sa Amerika, ang wikang Tagalog ay kanilang ipinagamit bilang wikang opisyal sa bansa. Maraming manunulat sa wikang Ingles ang nawalan tuloy ng pagkakataong sumulat sa wikang ito kaya't sinubukan nilang sumulat sa Filipino. Sumikat ang magasing liwayway at maraming akda kabilang na ang Sanaysay, ang nagpalimbag dito. Nakilala bilang mananaysay sa panahong ito sina Maria Luna, Lina Flor at Maria Mababanglad. Ang Sanaysay ay ipinagtangkang paunlarin noong panahon ng Hapon ng isang Hapon Kenichi Ishikawa. Ang panitikang Ingles sa panahon ng Hapon. Pinangunahan ni Federico Mangahas, Salvador P. Lopez, Francisco B. Icasiano at Manuel Aguila ang pagsulat ng panintikan sa Ingles. Ang mga manunulat sa Ingles ay tila nagsipagtagpo ang mga nasa Estados Unidos lamang ang mga nakasulat. Kabilang dito'y sina Jose Garcia Villa, Carlos Bulusan, Carlos P. Molo, Juan Orenjan, Juan Colas at si Jose P. Laurel. Malaki ang mga pahayagan at magasing Ingles na pinahintulutan na lumabas ay ang The Tribune, Philippine Review, Pillars, Free Philippines and Filipinianas. Malaki daw ang nagawa ng Hapon sa pagpapalaganap ng Filipino sapagkat ito'y sa pilitang pinaturo mula sa unang baitang sa elementarya hanggang sa kolehiyo ng edukasyon. Ang English
ay hindi nila napawi. Patuloy pa rin ginamit na wikang panturo sa lahat ng antas ng paaralan. So, ito yung mga pahayagan at magasing Ingles na pinahihintulutan na lumabas. At yan lamang po. Maraming salamat sa pakikinig.